Good morning mga ka-Daniel. Tagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. So ito yung aking nagawa ngayon, yung T4 at saka D5. Pero yung D5 ko matagal na yan, no seal na yan. Ngayon ko lang iti-testing, medyo kinalawang na nga eh. Ito yung T4, bagong gawa yung no seal. Pero yung D5 ko, yung isa, ito kinalawang na, matagal na yan. Hindi ko lang natitesting. Yan o. Nagitim ng oil natin. Kasi marami nagsasabi bago daw ginagamit yung oil. Ito makikita niya ngayon na hindi bago. Kasi karamihan hindi alam yung hydraulic oil eh. Alam lang nila yung change oil ng motor o kaya sasakyan, kaya maitim. Yung hydraulic oil kasi hindi yan maitim, hindi umiitim sa hydraulic yung oil, pero use oil na rin. So yan o, sumindi na tayo dyan. Kikita na natin o, tingnan nyo naman yung D5, nag-blow agad. Ito medyo tumagal-tagal ng kaunti yung D4 ko. Diba? Blow din yung apoy. Paano masabi nila na nagbublow lang yung gawa ko pag bago yung langis? Bago raw ginagamit ko eh. Mayaman ba tayo para gumamit ng bagong langis? Kung bagong langis gagamitin natin, ba't tayo gumagawa ng kalan? Pang mayaman lang yun. Kung mayaman tayo, hindi na tayo gagawa ng kalan. Yan ah, napakaitim. Pero tingnan nyo yung apoy, walang halong daya yan. Kasi pag may daya susumbatan tayo ng makabili, di ba? Siyempre pag bininta natin yan, ginamitan nila ng use oil, hindi nag-blow, tatawag sa atin, ba't dyan blow? Pag testing mo, ba't sa akin hindi nag-blow? Paano natin sila tuturuan kung may daya yung langis natin? Walang daya yan. Yan, patak-patak lang yan para talagang tipid. Pero yung apoy niya tuloy-tuloy. Medyo gumanda na yung D5 oh. Pumasok na yung patak-patak na langis. Itong D4 hindi pa. Pero maya-maya pag pumasok na dun sa yun oh, pumapasok na rin oh, tumaas na rin oh. Yan, napakaganda oh. Blue na blue oh. Wala man lang kauling-uling niya sa kaldero. Yan oh, D5. Yung may gusto bumili niya na mag-message lang kayo para bigay ko sa inyo yung aking Facebook. Para doon tayo mag-usap sa presyo. Yan o. Ganda ng apoy ng D4. Nakapasok na yung langis. Na-maintain na. Ganun lang ang pag-adjust mga ka-Daniel. Titingnan yung patak-patak pag gumanda na yung apoy. Doon na pag hindi pa, medyo dagdagan nyo ng konti. Kung yung manghinayang sa langis, use oil lang naman yan eh. Mura lang ang ano yan, ang presyo pag bumili kayo.
Yan nga, hinihingi ko lang yan sa mga ano eh, sa mga motor shop. Yan oh. Bali pala matagal tayong hindi nakapag-upload mga ka-Daniel. Kasi madalang na ang bumibili ngayon, sa totoo lang. Depende, pero yung iba, yun, mabilis ang binta nila. Kasi natututukan nila. Ako hindi naman kasi may trabaho ako eh. Tuwing Sabado, Linggo lang ako gumagawa. Pag may order, pag wala, hindi ako gumagawa. Kasi may stock lang sa bahay. Yung nozzle na D4, mayroon akong stock niyan. Kaya kung gusto niyo bumili niyan, mag-comment kayo. Yung para sa D4. Yan ang nozzle. Bali ang diameter nun sa D4, D1, yung nozzle na para sa D4. Pero itong sa D5 na to, wala nang stock ako niyan, nag-iisa lang yan. 1 1/4 ang laki niyan ng nozzle na yan. Bago ko yung pipinturahan, kung may bibili na, saka ako pipinturahan yan. Kasi kahit pininturahan na, nadudumihan lang pag na-stock. Kaya comment lang kayo kung gusto nyong bumili para mag-usap tayo. Bibigyan ko yung Facebook account ko. Yun, may no-sale pa nga akong extra doon. Meron akong ano yan, ganyan na para sa D4. May mga stock ako yan. Kaya kung gusto nyo bumili, mag-message kayo. Mag-comment pala. Message. Comment. Yan, ganda ng apoy. Halos pareho yung design ng ano niya, apoy. Mas marami lang kaunti itong para sa D5 ko. Pero halos ano na diameter yan eh, 5 in 1/2 na eh. Malaki sa D5 yan, yung inside hindi outside. Kasi ako nagsusukat ako ng chamber sa loob ang sukat ko. Yung iba sa labas eh, kaya yung 18 sinasabi nila 8.5 daw, 8 in 1/2. Sa labas yung sukat nila, ako sa loob. Ayan medyo ito, hinaanan natin ito, medyo nasa 3/4 to. Ito kalahati 3/4 yung ano dyan, yung D5 kasi malaki yung kaha nya, yung chamber. Sa D4 talaga kahit kunting buga lang malakas kasi maliit lang yung chamber nya, puno agad yung chamber nya kapag kahit mahina yung bukas mo ng hangin. So ayan, maraming salamat sa mga napadaan dito, at sana yung mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman sa channel na ito para maraming subscriber, maraming manonood. At paka-comment kayo dyan sa baba kung sakaling nagustuhan nyo tong video na to. At para mabalikan ko kayo, kung may mga YouTube channel din kayo, mag-comment kayo dyan sa baba para balikan ko kayo.
Yun, tinanggalan natin ang langis para paubos na lang yung sa chamber. Pangit na yung naiistakan. Kailangan patayin natin yung apoy. Walang langis na matira para hindi madumi. Kasi pag pinatay natin yan na may apoy o may langis, madumi. Sa susunod